Magandang balita para sa minorya sa Senado na pinahinto ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund Act. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi na nakapagtataka ang desisyon ng Pangulo dahil sa dami ng butas sa batas. Mabuti naman daw at tila nakikinig na ang Pangulo sa mga babala ayon kay Opposition Senator Risa Ontiveros. Kabilang na riyan ang posible anyang paghihina ng kakayanan ng Land Bank at Development Bank of the Philippines na pautangin ng mga magsasaka at mangingisda. Lalo na't 75 billion pesos na ang inilagak nila sa National Treasury para simulan ang operasyon ng Maharlika Fund. Dapat manatiling suspendido ang implementasyon ng MIF Act hanggang maresolba ang bawat kahinaan o alalahanin hinggil sa batas na ito. Hindi dapat maging pabaya ang pamahalaan sa perang pinaghihirapan ng mamamayan. Para sa minorya sa Kamara, dapat ibasura na ng tuluyan ang Maharlika Law. Ayon kay Senador Cheese Escudero, isang mambabatas mula sa mayorya na hindi bumoto pabor sa Maharlika Bill, mabuti at nakita ng Pangulo ang mga problema sa batas para masolusyonan ito sa implementing rules and regulations. Pero ang palaisipan para sa kanya, bakit nag-remit agad ng pondo ang Land Bank at DBP? Marahil dapat bawiin na muna ng Land Bank at DBP yung nilagay nila sa National Treasury dahil ang tanong ko kumikita ba ng interes? Ba't nila ginawa yun? Masyado naman yata sila nagmamadali. I think this is a temporary delay. Delay muna yung paglalagay ng pera ng dalawang bangko, no? Para masigurado natin na talagang matatag itong dalawang bangko. Sa huli, kung hindi kumbinsido ang Pangulo sa isang batas, pwede niya raw itong hindi ipatupad. Matatandaang sinertify as urgent ni Pangulong Marcos ang Maharlika Bill. Dahilan kung bakit naisabatas ito sa loob lang ng 7 buwan mula nang una itong talakayin sa Kamara. Sa tanong kung ironic ba ito, sinabi ng mga mambabatas sa mayorya na iba naman ang sitwasyon ngayon at nagtitiwala raw sila sa Pangulo. For example, when we were discussing this, wala namang Israeli Hamas intervention or wala naman Israeli-Hamas conflict. So that can also impact global oil prices. It can also slow down the global economy. I'm not a member of the economic team. So therefore, as a member of Congress, what I want to say again is to repeat that the President must have his reasons and we trust his instincts on this. And I think we have nothing to lose if we support the President. Sabi ng ekonomista rin na si Albay Representative Joey Salceda, wag na raw i-overthink ang suspension. Normal daw ito para sa isang bagong batas. Inaasahan niya rin na ipatutupad ito bago matapos ang taon at makakapag-invest na sa 2024. Amor Santos, CNN Philippines.